Sama-sama tayong manalangin, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Let us pray. Dakila't mapagpala po naming Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa iyong pagkilos ng mainam sa aming kalagitnaan. Damang-dama namin, mahal na Panginoon, yung presensya. Patunay na ikaw ay narito kasama namin, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong dakilang biyaya na tigit sa lahat, sa dakilang kaligtasan na iyong pinagkaloob sa amin. Dalangin namin, Panginoon, leading prayer for beloved Honorable Pastor. Anoint thy words, O God, put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang, pag-alilangan, gawa, talang ng kaaway. Demons of doubt, sin unbelief, cast out, cast out, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian, lahat ng pagsamba, pagdadakila, parangal at pagduluwalhati na ukol po lamang sa ating buhay na Diyos, ang ating nag-iisang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Give double honor and respect and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord. Our beloved children, whole blessed Almeida family, and pleasant evening po, mga minamahal sa lahat po ng kanyang beloved co-workers, beloved co-preachers, at sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoong si Kristo, at sa lahat po ng ating minamahal na mga beloved musician, beloved choirs, at sa lahat ng ating minamahal na mga bisita, kung meron man ay welcome po sa gawain ng ating dakilang Diyos, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe, mula Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, at sa lahat po ng ating minamahal at mga ginigiliw na mga kapatiran dito po sa dako ng Cebu, Central Visayas. Magandang gabi po, mga minamahal, sa inyo pong lahat. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. At kumusta na po kayo, minamahal? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, taglay ang pagpapala at biyaya na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Say amen. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagpala, mga minamahal. Tayo po'y tunay na pinagpala. We are blessed among the blessed dahil nakilala po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Tayo po'y pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat nasumpungan po natin ang totoong gawain ng ating mahal na Panginoon, ang ating kaligtasan ay mayroon pong katiyakan. Tayo ay pinagpala sapagkat mga minamahal, meron po tayong pastor na malapit sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo po ay mga minamahal, pipili ng pastor, wala pong ibang pastor, mga minamahal ko, na ating nakilala sa ating panahon ngayon na malapit sa puso ng ating dakilang Diyos. At sa mga oras nito, mga minamahal, sapagkat hindi po natin mapigilan ng ating oras, tayo na pinadako sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, na siyang pagkain ng ating kaluluwa, ating pong ihanda, ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Let's talk about the topic, the affliction of the righteous. The affliction of the righteous. Yung kadalamhatian, hirap na pagdadaanan ng mga taong matutuwid, mga minamahal. Tayo po ay tagapagmana ng buhay na walang hanggang, at ang sabi ng Biblia, dadalhin tayo ng Panginoon sa lugar kung nasaan siya. Amen? Lugar ng langit kung saan nandoon ang walang katapusang kagalakan, kapayapaan. Ang ating buhay doon ay magiging sagana, wala ng pagod, wala ng takot, wala ng pagkabalisa, wala ng pagod, mga minamahal, hindi ka na mauuhaw, hindi ka na magugutom sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tunay na, mga minamahal, ito po yung perpektong lugar, mga minamahal, na inaasam ng ating mga kaluluwa. Pag samasamahin pa natin ang magandang lugar dito sa ibabaw ng lupa, ay hindi po may kukumpara ang kalangitan na pinangako ng ating mahal na Panginoon para sa iyo, para sa akin. Amen? Hindi lang kagalingan ng karamdaman ang pangako ng Panginoon. Hindi lang kalutasan ng mga problema, hindi lang katugunan ng mga panalangin, Hindi lang pag-iingat sa gitna ng panganib at kapahamakan,
mga minamahal, ang pinakamainam na pangako ng mahal na Panginoon ay ang buhay na walang hanggang kung tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Pag-aralan po natin ang Biblia, ang sabi po rito mga minamahal, a Christian life is not a playground. It is a battleground. Yung buhay Kristiyano, mga minamahal, hindi po ito laro. Say amen. Kaya hindi natin dapat gawing biro ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. It is a battleground. Amen? Once we offer our life to Jesus, we commit our life to Jesus, we come to Jesus, we enlisted our name in a spiritual battle. Say amen. Pag ibigay daw po natin ang buhay natin sa mahal na Panginoon, sapagkat ito po ang pinakamainam na paglilingkod. Ang ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Bakit po buhay natin ang ating ibibigay sa Panginoon? Dahil buhay din niya ang kanyang ibinigay, kaya't nararapat din na buhay natin ang ating ibibigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ang handog na pinakamainam sa lahat ng handog, ang pagbibigay ng ating buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Kami pong mga manggagawa, mga minamahal, ibinigay namin ang aming buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Kinalimutan namin ang aming pangarap, ang aming mga ambisyon. Binigay namin ang buhay namin sa ating mahal na Panginoon upang kami magamit ng ating dakilang Diyos sa pagpapalawak ng kanyang banal na kaharian. Kaya, this is not a playground. It is a battleground. Amen. Pag ibinigay mo ng buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, you enlisted your name in a spiritual battle. Ito po ay spiritual warfare. Amen. Our opponent, yung ating adversary, yung ating mga enemy, is Satan himself and his demonic ally. Siya po ang ating kalaban. Amen. Siya po yung ating opponent. Siya po ang ating kalaban. Hindi po natin siya nakikita. They are cunning. At the same time, they are intelligent. At the same time, they are powerful. Yung kalaban, mga minamahal, sila po ay dati-dating mga anghel. Si Satanas, bago siya naging Satanas, ang kanyang pangalan ay Lucifer. He is the right hand of God. Nung sila po ay nagrebelde kasama ng mga fallen angels, yung kapangyarihan na kanilang taglay bilang Lucifer, yung kapangyarihan na kanilang taglay bilang anghel, hindi po ito kinuha ng Diyos. Nanatili po sa kanila, amen, yung kanilang kapangyarihan. They are cunning, they are intelligent, they are powerful. At bilang ordinaryong tao, wala tayong kalaban-laban kay Satanas. Wala tayong kalaban-laban, mga minamahal, sa mga demonyo. Tingnan mo yung mga tao doon sa ospital. Pinahihirapan ng dyablo. Leukemia, cancer, TB, diabetes, mga incurable sicknesses, walang kagalingan, tinanggihan na ng mga doktor. Ay ba, may mga taning na po, mga minamahal, gumagastos ng ilang libo. Pero namamatay pa rin. Walang Diyos na nag-iingat. Walang Diyos na nagpuproteksyon. Walang kapangyarihan ng Panginoon na bumabalot sa kanila upang hindi po sila masaktan ng anumang gawa ng kaaway. Amen? Walang kalaban-laban ng tao. Yung ordinaryong mga tao, kaya tayo pong mga anak ng Diyos, tayo po'y tinawag ng mga extraordinary. Amen? We are serving to the extraordinary God. That's why tayo po ay mga extraordinary. Bakit po tayo naging extraordinary? Dahil anak tayo ng hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Taglay natin ang kapangyarihan ng Diyos na higit pa sa kapangyarihan ng demonyo. Say amen. We have power greater than their power. Even though they are powerful. Amen? We conquer, we overcome, we defeated them. Because we are powerful. We have power greater than their power. Meron tayong kapangyarihan na higit sa kanilang kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Say amen. Tayo po'y may taglay na kapangyarihan higit sa kanilang kapangyarihan. We need power greater than their power to conquer, to overcome, and to defeat them.
para magtagumpay tayo sa kanila. Dahil hindi tayo magtatagumpay kung wala tayong taglay na kapangyarihan. Kailangan natin ng kapangyarihan na galing sa ating mahal na Panginoong si Kristo. Dahil tanging kapangyarihan lang ng mahal na Panginoon ang hihigit sa kapangyarihan ng demonyo. Tayo po ay babalutin. Tayo po ay poproteksyonan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Na kahit saan tayo pumunta, tataglayin natin ang pag-iingat ng Diyos. Lumakad man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Lumakad man tayo sa lalim ng dagat, hindi tayo malulunod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mabubuwal ang 1,000 sa ating harapan, 10,000 sa ating tagiliran. Ngunit tayong mga anak ng Diyos, mananatili tayong nakatayong matatag pagkatataglayin natin ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Kaya't saan man tayo dalhin, hindi tayo natatakot. Mababagabag ang maraming tao sa ibabaw ng lupa. Mababalisa ang maraming tao sa ibabaw ng lupa. Ngunit ikaw na anak ng Diyos, matutulog kang panatag, matutulog kang payapa, gigising kang panatag, gigising kang payapa. You sleep like a baby. Amen? 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 Matutulog kang katulad ng isang bata. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba? Yung mga baby natin, pag natutulog, nakakatuwa silang tingnan. Walang takot, walang pagkabalisa. Hindi nga sila na problema kung anong kakainin nila eh. Masyado silang dependent sa kanilang mga magulang. Ganon din tayo, mga minamahal. Amen? Punong-puno tayo ng pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam natin ang mahal na Panginoon. He is God, faithful in all His promises. Lahat ng pangako ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Malakas po na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Ephesians chapter 6 verse 10, kindly po. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, ang talatay 10. Sa katapos-tapusay, magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Amen. Ano pong sabi sa English? Finally, my brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, magpakalakas kayo sa Panginoon. We are facing spiritual warfare. Hindi biro ang digmaang ito. Dahil hindi natin nakikita yung ating mga adversary. Hindi natin nakikita yung ating mga opponent. Amen? Hindi natin sila nakikita. At the same time, hindi mo pa sila nakikita. They are powerful, they are cunning, matalino sila. Mga tuso sila. Sila yung makapangyarihan. Amen? Kaya hindi biro yung ating digmaan ngayon. Kailangan natin, mga minamahal ko, ng kalakasan galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, finally, my brethren, be strong in the Lord by the power of His might. Sa kanyang kapangyarihan, kalakasan ng kanyang kapangyarihan. We need to submit sa ating mahal na Panginoon para i-anoint tayo ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We are facing on the last days. Masyadong kritikal, masyadong mapanganib ang ating panahon na ating kinakaharap ngayon. Kailangan, mga minamahal, kung mainit ka noon, mas lalo kang magpakainit ngayon. Kung malapit ka, kung close ka kay Lord noon, dapat ay maging lalo kang close sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil, mga minamahal, baka biglang mag-take place ang rapture anytime now. Bigla pong tumunog ang huling tunog ng trompeta. We need to make it sure na tayo po ay kasama, na kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon upang anumang ating pagpapagal, anuman ang ating sakripisyo, anuman ang ating ginawa para sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ito po ay hindi maging walang pakinabang. Hindi po masayang. Amen? Di ba nakakalungkot? Nag-expect ka ng langit, pero pagdating ng rapture, may iwan ka. Sayang yung pagod, sayang yung sakripisyo. Kaya huwag bibitaw, huwag susuko. Dagdagan ang ating pagsusumikap. Dagdagan ang ating pagpapakainit. Dagdagan ang ating pagpapagamit. Malapit nang tumunog ang huling tunog ng trompeta. Amen? Nakikita natin ang iba't ibang uri ng mga tanda. Mga minamahal, gawin po nating handa palaging ating sarili. Ano man ang mangyari, mga minamahal, langit ang ating destinasyon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Bible, to overcome trials, kasi may pagsubok eh. Amen.
Meron talaga niyan, hindi yan pwedeng mawala. Makakapagpahinga lang tayo sa pagsubok, makakapagpahinga lang tayo sa kahirapan kapag tayo nasa piling na ng mahal na Panginoon. Say amen. Pero as long na tayo pa ay nandito sa lupa, left and right may pagsubok, left and right may pag-uusig, left and right may kahirapan. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, to overcome trials, it is needed to be rooted and established in Him. We need to be rooted. We need to build up in Him. We need to be established in Him. Kailangan ng Kristiyano, magkaroon tayo ng malalim na ugat sa pananampalataya. Amen? Dahil kapag mababaw ang ugat mo sa pananampalataya, wino-workout yan. Pinagtatrabaho yan. Kailangan magkaroon tayo ng malalim na ugat. Ang puno, hindi mo masasabing punong ay matibay sa magitan ng kanyang katawan. Merong punong maliliit, pero merong punong malalaki. Hindi mo pwedeng sabihin na, eto malaki ang puno na to, siguradong matibay ito pagdating ng bagyo. No. Yung tibay ng puno, wala sa puno, wala sa kanyang katawan. Yung tibay at tatag ng puno, nakadepende po yan sa ilalim ng ugat, pagkabaon ng kanyang ugat sa ilalim ng lupa. Nakuha po ninyo? Dahil kahit gaano kaliit ang puno, kahit gaano kalaki ang puno, ang importante, malalim ang baon ng kanyang ugat. Ay ang sabi ng Bible, be rooted in Him. Mangugat sa pananampalataya para kahit anong shaking, kahit anong pag-uga ang dumating sa buhay natin, nananatili pa rin tayong naglilingkod. Bakit po? Dahil malalim ang baon ng ugat ng ating pananampalataya. Ito po hindi lang para sa inyo, kahit sa aming mga manggagawa, kahit sa aming mga preacher. Ito po ay applicable sa lahat. Dahil lahat tayo ay dadaan sa pagliglig ng ating pananampalataya. So we need to be rooted. Say amen. Naalala ko, meron pong isang kwento. Sa dako ng India, meron pong isang cedar tree. Itong cedar tree, ito po ay sikat sa kanila. First class na uri ng puno ang cedar tree. Ito'y inuukit nila, ginagawa nilang mga graven image, mga idols nila, sinasamba nila. Kaya ganun kamahal, ganun ka first class yung puno ng cedar tree. Meron pong isang businessman, nagbigay ng seedlings sa mga tao, tagsasampu. Ang sabi niya, bawat puno pag mabuhay ninyo, bibigyan ko kayo ng 10,000. So 10, mga minamahal, 100,000 pag mabuhay lahat. Nagtanim ang maraming tao. Ngunit mga minamahal, ang nakakalungkot, pagdating ng bagyo, pagdating ng ulan, yung kanilang cedar tree, tumba lahat. Maliban sa isang tao na nagtanim, lahat ay nakatayo. Nagtanong ang iba, bakit ang amin nabuwal? Ang sayo na natiling nakatayo, anong sikreto mo? Ang sabi ng tao, yung sikreto ko, hindi ko diniligan ng diniligan yung aking tanim. Dahil kapag diniligan mo ng diniligan, hindi nababaon sa ilalim. Dahil ang tubig ay nasa ibabaw. Siyempre nga naman, bakit pababaon ang ugat kung may tubig sa ibabaw? Say amen. Nakinig po kayo, minamahal. Bakit babaon ng malalim kung may tubig naman sa ibabaw? Kaya ang ginawa niya, hindi niya diniligan ang diniligan. Yung ugat ng cedar tree, dahil kulang ng dilig, bumaon ng malalim, hinanap ang tubig sa ilalim ng lupa. At dahil bumaon ng malalim ang kanyang ugat, dumating ang bagyo, dumating ang unos, malakas na ihip ng hangin, ang puno na yon ay hindi po nabuwal. So ibig sabihin, maliwanag na nakadepende yung tibay, yung tatag ng ating pananampalataya ay nakadepende sa baon ng ating mga ugat. Kaya maraming nawawala, maraming natitisod. Yung iba nga dyan, pinakita ng langit pero nawawala pa rin. Grabing testimony, major testimony, pero nawawala pa rin. Bakit po, mga minamahal? Mababaw yung baon ng kanyang ugat. So be rooted in Him, be established in Him, be built up in Him.
Yun po ang pinakamahalaga sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Colossians chapter 2 verse 7. Kindly. Ito po sa aklat ng Colosas, Kapitulo 2, ang talata 7, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Amen. Be strong in the Lord, be rooted in Him, be established in Him. Yun po yung ating kailangang i-work out. Yun po yung ating kailangan ipagtrabaho. Gaya nung last preaching ko, the apostles, they prayed to the Lord that the Lord increase their faith. Dahil kapag matibay ang iyong pananampalataya, kahalintulad ito na matibay ang iyong ugat sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Following verse, Psalms chapter 55 verse 22. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 55, ang talatay 22. Ilagay mo ang iyong pasaan sa Panginoon at kanyang alalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Amen. Palakpakan natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Bible, cast all thy burdens upon Him. Kapag ibigay mo ang pagtitiwala mo sa mahal na Panginoon, according to the scriptures, according to the Bible, when you cast all thy burdens upon the Lord, He shall sustain thee. Kapag ibigay mo ang lahat ng iyong pasan, huwag mong suluhin ang problema, huwag mong suluhin ang kahirapan, ano man ang burden mo, ano man ang dinaranas mong problema, ano man ang dinaranas mo mga minamahal na kahirapan, huwag mong suluhin. Amen. Ibigay mo sa ating mahal na Panginoon, Lord, tulungan mo ako sa problema ko. Diba? Dahil ang Diyos nating pinaglilingkuran, hindi siya bingi. Hindi siya kagaya ng Diyos nating pinaglilingkuran noon na merong mata hindi nakakita, merong kamay hindi kakahawak, may paa hindi nakakalakad. Amen? Merong tenga pero hindi nakakarinig. Ang Diyos nating pinaglilingkuran, loud and clear. Once na tayo po ay manalangin sa Kanya ng taos-puso, mga minamahal, ang mga panalangin natin ay paiilan lang sa kaharian ng ating dakilang Diyos. At ito'y pakikinggan ng ating mahal na Panginoon. Ano po sabi ng Biblia? When the righteous cry, the Lord hear it. When the righteous cry, the Lord hear it. Kapag umiyak ang matutuwid, ang Panginoon ay nakikinig. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Huwag mong suluhin ang iyong problema. Cast all thy burdens upon Him. Ibigay mo ang problema mo sa Panginoon. Huwag mong suluhin. Kapag suluhin mo ang problema mo, masisiraan tayo ng ulo. Luluwang yung ating tornilyo. Tingnan mo yung mga nasa mental hospital. Yung nandyan sa daanan na kung ano-anong basura ang bitbit. Walang ligo-ligo. O, lumuwang na ang mga tornilyo. Bakit po mga minamahal, sinulo nila ang problema? Pero ikaw na may Diyos at nakita mo, start from the very beginning, na naglingkod ka sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, nakita mo ang kilos ng Diyos sa buhay mo. Maraming problema nang dumating, maraming pagsubok nang dumating, maraming kahirapan nang dumating, pero nanatili ka pa rin nakatayong matibay at matatag. Ito'y patunay, mga minamahal, ng pagtitiwala mo sa Panginoon ang nagbibigay lakas sa iyong pananampalataya. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. He shall sustain thee. Makakapagpatuloy tayo sa paglilingkod. Not in our own ability, not in our own strategy, not in our own strength. Mga minamahal, nakapagpapatuloy tayo, ito'y dahil sa biyaya ng Diyos. Ito'y dahil sa habag ng Diyos. Kaya palagi nating ibinibigay na ang kapurihan, kaluwalhatian, pagsamba, pagdadakila at parangal ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. So yung word na sustainability, ito ay regalo ng Diyos. Amen? Di ba? May mga sitwasyon na parang gusto nating bumitaw, gusto nating umayaw, gusto nating tumalikod. Yung pagsubok na below the belt na, parang hindi na natin kaya, mga minamahal, pero nagtitiwala pa rin tayo sa mahal na Panginoon. Magugulat ka, mga minamahal, pag araw ng gawain, itinutulak ka ng presensya ng Diyos. Dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nasa gawain ng Diyos ang ating panibagong kalakasan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sunod na talata, mga minamahal, Psalms chapter 34, verse 19 up to verse 20.
Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 34, ang talatay 19 hanggang 20. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit nililigtas ang Panginoon sa lahat. Kanyang iningatan lahat ng kanyang mga buto, wala isa man sa mga iyon na nababali. Amen. Amen. Ano po ang sabi ng verse 20? Kindly po. Verse 20 sa screen. He keepeth all his bones. None, one of them, shall be broken. Grabe, no, mga minamahal? Buto natin, ni ating mga buto, ay iniingatan ng Panginoon at wala ni isa mang mababali. Yes, pinapahintulutan ng Panginoon ang karamdaman. At alam niyo po, ang pinakamahirap na trial sa isang Kristiyano, sakit. Problemang pinansyal, kaya pa natin. Persecution ng mga loved ones, kaya pa natin. Problema sa opisina, kaya pa natin. Pero pag physical na ang binabanatan, sometimes, nagwi-wave yung ating pananampalataya. Magtitiwala ba ako sa Diyos o tatakbo ko ng ospital? Di ba? Nagwi-wave yung ating faith. Kasi hindi tayo rooted. Hindi tayo molded ng teaching ng ating beloved honorable pastor. Pero pag tayo po ay balot na balot, tayo po ay mga minamahal, busog na busog sa pangangaral ng propeta ng Diyos, whatever may happen, hindi natin ibababa ang bandila ng ating pananampalataya. Anong sabi ng Bible? Many are the affliction of the righteous, but the Lord delivereth them all. Maraming kapighatian ang matatuwid. Maraming hirap ang dadanasan ng mga taong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang salita ng Panginoon, the Lord delivereth them all. Bibigyan tayo ng lakas to survive. Bibigyan tayo ng Panginoon lakas para makasustain. Yes, pinapahintulutan ng Panginoon ng karamdaman, pero ang mahal na Panginoon palaging nag-i-intervene. Sa Bisaya, nangingilabot kanunay ang Ginoo, mga minamahal. Amen? Nag-i-intervene palagi ang ating mahal na Panginoon. Hindi pwedeng hindi makialam ang ating mahal na Panginoon. Pag may problema ka, hindi pwedeng hindi makialam ang Diyos. Bakit po? We are God's own property. Property tayo ng mahal na Panginoon. Si Kristo ang nagmamayari sa atin. Tayo po'y selyado ng pangalan ng ating mahal na Panginoon. Patunay na tayo po'y pag-aari ng ating mahal na Panginoon. We are God's own property. That's why yung concern ng Panginoon ay mas malalim pa sa concern mo sa sarili mo. Yung concern ng Diyos, mas malalim pa sa concern ni nanay, ni tatay. Dahil yung concern ng Panginoon, hindi lang sa katawan mo, ganon din sa kaluluwa mo. Amen? He's the keeper of our soul. Kaya yung concern ng Panginoon ay napakalalim. Kaya, hindi pwedeng hindi siya makialam. Pag may problema ka, makikialam ang Diyos. Pag may karamdaman ka, makikialam ang Diyos. Kapag nasa panganib ka, makikialam ang mahal na Panginoon. Pinapahintulutan niya ang problema. Yes, pinapahintulutan niya ang karamdaman. Pero hindi tayo kailanman pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Diba? Hindi natin naalala na pinabayaan tayo ng mahal na Panginoon. May naaalala ba kayo na pinabayaan kayo ng Diyos? Siguro kung pinabayaan kayo, wala na tayo dito ngayon. Hindi na tayo dadalo. Pero in our own testimony, napatunayan natin, hindi tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon. Dahil hanggang ngayon, mga minamahal, nandito pa rin tayo maawit. Hallelujah! Nagpupuri sa mahal na Panginoon to prove na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Meron akong personal testimony. Patunay na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kami, since year 1986, up to the present, hindi ko pinagsisihan na nakilala ko ang mahal na Panginoon. Walang bahid ng pagsisisi sa aking puso na nakilala ko ang Diyos. Instead, punong-puno ko ng pagpapasalamat. 2013, November 8, nagkaroon ng malakas na typhoon, Yolanda. Nandun kami, na aking family. Wasak yung chapel. Sira lahat ng instrumento, mga kapatid, sira lahat.
Alam niyo, nag-start kami paggawa ng chapel. Nag-decide kami para mabilis matapos na for the meantime, stop muna yung Wednesday. Friday, Sunday lang ang gawain para tuloy-tuloy yung trabaho. Amen? Maganda yung gusto namin pero hindi kalooban ng Diyos. Minsan may mga bagay na gusto natin na tama para sa atin pero mali kay Lord. So ang ginawa namin, stop namin yung Wednesday. Mga minamahal, wala po kaming iniisip na ano paman. Yung beloved wife ko, beloved son, pumupunta ng downtown ng Tacloban, bumibili ng mga materials kung ano-ano lang kailangan pagkain ng mga worker. Yung aking anak, mga minamahal, dahil po sa mga naka-compose na katawan, yung mga hindi na po nakita ng mga katawan, nangamoy yung buong Tacloban, masangsang, mabaho ang amoy. At yung amoy na yon, nag-cause ng sakit, maraming nagkasakit, namatay yung iba. At isa po na tinamaan yung aking beloved son ng sakit na yon. Tinatawag po nilang chikungunya. 1 week, nasakit yung aking anak. 2 weeks, nasakit yung aking anak. Halos, tilik mata na lang niya ang gumagalaw. Hindi na kumakain, hindi na umiinom. Binubulungan ako ni Satanas. Itakbo muna sa ospital ang anak mo. Mamamatay yan. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahit anong mangyari, hindi ko isusuko ang aking pananampalataya. Kung matay mabuhay yung anak ko, magtitiwala ako sa iyo. Dahil minsan sinusubok lang ng mahal na Panginoon ng hangganan ng iyong pananampalataya. Alam niyo, minamahal, linilihans namin tuwing natatapos kami magpuri, hindi gumagaling. 2 weeks eh. Hindi na kumakain, hindi na uminom. Payat na po siya. Yan namin alam kung anong gagawin namin. Nagulat kami all of a sudden. Bigla pong nagsalita yung aking anak. Sabi niya, Ma, Pa, baka nagalit si Papa Jesus dahil tinanggal niya yung gawain ng Wednesday. Siyempre, minsan akala natin, Wednesday lang to. Iba gano'n ng ibang kapatid, Wednesday lang naman yan. Biyernes ang importante, Linggo ang importante. Not knowing na kahit anong panambahan mahalaga. Bakit? Dahil kahit anong service, bumisita ang presensya ng mahal na Panginoon. Ito'y tinuro ng ating Panginoon sa propeta ng Diyos, sa ating mahal na pastor. Kaya meron tayong Wednesday, meron tayong Friday, meron tayong Linggo. Bawat panambahan, ito'y mahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ano pong nangyari, minamahal? Alam niyo, mga minamahal, sinabi ng aking beloved son, karakada kami lumuhod. Umawit kami ng isang awitin, hindi pa tapos kami kumanta. Grabe na yung moving sa amin. Grabing presensya ng Diyos. Nagsisi kami, sabi ko, mahal na Panginoon, next week, ibabalik na po namin agad-agad ang gawain. Alam ninyo yung anak ko, hindi kumakain, di minom, biglang humingi ng tubig. Maya-maya biglang humingi ng pagkain. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. What a faithful God that we serve. Tapat ang Diyos, mga minamahal. Minsan tayo lang hindi tapat. Tayo lang ang nagkukulang. Tayo lang ang nagkakamali. Pero ang katapatan ng Panginoon, nilipas ang langit at ang lupa. Magugunaw ang mundo. Mawawala ang lahat ng bagay. Pero ang katapatan ng mahal na Panginoon ay mananatili magpakailan kailan po man. Tayo mawit sa Diyos. Purihin natin ang mahal na Panginoon. What a faithful God. Tapat ang Diyos, mga minamahal. Kahit anong mangyari, gaganapin at gaganapin ng Diyos sa kanyang salita, kanyang pangako. Ilang henerasyon na ang lumipas. Pero ang katapatan ng Diyos, hindi nagmamaliw. Ang katapatan ng Diyos ay hindi kumukupas. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nilipat. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Purihin natin ang buong puso ating dakilang Diyos. We worship thy name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I come
your throne of grace. I find rest in your presence, the fullness of joy. In worship and wonder I behold your Lead us, oh God. Lead us to the Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Huwag natin pigilan ang ating sarili. Sumigaw tayo na magmumuri. Buksan natin ang puso. Paramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. You're faithful, oh God. What a faithful God. Thank you, Jesus. Thank you so much, Lord. Faithful Hallelujah. Tayo bawit. of mercy, I've heard my cry. To the song you're the victim, my song into heaven. In the shelter of your wings, my heart's realized. Sing what a faithful God. Sabay-sabay tayong bawit. Puri. What a faithful God have I. What a faithful What a faithful God have Thank you, Lord. Thank you, Jesus. faithful in every Yes, Lord. Lord, sovereignty, peace from heaven. Let me comfort those who suffer with the comfort you have given. I will tell of your great love for as long Jesus, hallelujah. 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 sing what a Purihin ka, mahal na Panginoon. What a faithful God have I. What a faithful God. So faithful. Oh, What a faithful God have I. You are faithful in every way. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. What a faithful God have Mahal ng Panginoon. I. What a faithful Salamat sa iyong paglingap. Salamat sa iyong bihay. What a faithful God have I. Faithful in every way. Yes, Lord. Palakpak po tayo, minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. What a faithful God. He is faithful. Tayo may manalangin, may namahal sa oras nito. Magpuri, magpasalamat sa kabutihan ng Diyos. Sa ating mga buhay, mga minamahal. Kailanman hindi tayo pinabayaan at iniwan ng ating dakilang Diyos. Palagi siyang kumikilos sa gitna ng karamdaman, problema at kahirapan. Ramdam natin ang pagkilos ng mahal na Panginoon. Tayo may manalangin. Hallelujah.
Mapagpalang Diyos, sama namin sa langit. Kami nagpupuri, luwalhati, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, na aming kang nakilala. Aming kang nasumpungan, mahal na Panginoon. Kami tunay na pinagpala sa lahat ng pinagpala. Hindi man kami mayaman sa material na mga bagay, ngunit mayaman naman kami sa iyong pag-ibig at kahabagan. Salamat sa paglingap mo. Salamat sa pagtanggap mo. Aming patuloy na dalangin, mahal na Panginoon, panghawakan mo kami. Manatili kaming mangugat sa paglilingkod sa iyo hanggang sa araw yung banal na pagdating, masumpungan mo kaming kaaya-aya sa iyong harapan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, ipatong po natin ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay, sa parte ng ating katawan may karamdaman. Sa lahat ng ating mga webcast viewers, mga minamahal, ipatong po ninyo yung kamay sa inyong ulo, kabilang kamay, sa mga screen, ng inyong mga gadget. Sama-sama tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Kahabagan mo kami, Panginoong Hesus, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Ipatong ito sa aming mga ulo. Sa unang dalangin po ng aming mahal na pastor, anumang karamdaman gumaling, anumang problema manutas sa pangalan ni Jesus, cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Sickness be healed, problem be solved, infirmities be gone. In the mighty name, karamdaman, panghina, panlupaypay, sa leukemia, cancer, TB, diabetes, at mga uri ng karamdaman gumaling sa pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Minamahal, lahat po tayo tumayo. Itaas po natin ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times, express our loud orders love of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kalawalhatian at pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong si Kristo po lamang. At para sa ating pong mga announcement regarding po sa ating mga services, every Wednesday, alas 5 ng hapon, tayo po yung nagsisimula, alas 9 ng gabi, tayo po yung natatapos. Every Friday, alas 9 ng gabi, overnight prayer po natin. Tayo po yung natatapos na po, alas 3 ng madaling araw, umaga na po ng Sabado. Every Sunday, alas 10 ng umaga, hanggang alas 4, minamahal ko ng hapon. Tayo po yung natatapos. Ang Diyos po ang magpala sa atin, magpakainit po sa paglilingkod. Idalangan po natin palagi ang kalakasan na galing sa ating mahal na Panginoon. At patuloy pong dumalo, magdala ng mga baguhan, mga minamahal, para maging bunga po natin sa gawain ng ating dekling. At upcoming po na crusade, mga minamahal, sa dako ng Kananga, April 11 and April 12 next. Itong darating na pong Sabado at darating na Linggo. Ang Diyos pong magpala. Kaya hindi po sa ating minamahal na bisita, baguhan. Diyan na lamang po sa harapan. Tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon si Kristo. Sumunod ka sa aking panalangin. Taas mo ang iyong dalawang kamay. Pikit mo ang iyong mata. Ulitin mo ako sasabihin. Sabihin mo, mahal na Panginoong Jesus, ako po'y narito, isang taong makasalanan, nagsisisi sa aking pagkakasala. Ako'y linisin mo, hugasan mo, sa magitan ng iyong banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, at aking tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, para po sa Kanya. Mapagpala namin ang mga sa langit, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Jesus, aming dalangin, O Diyos, nakahabagan mo ang aming minamahal na bisitang ito, ikaw maghipo ng kanyang puso, ipaunawa mo ang kanyang kalooban, mahal na Panginoon. Bigyan mo siya ng pagkakataong makilala ka, mapaglingkuran ka. Sulat mo ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. So, doon dalangin ang mahal na pastor. In the mighty name of Jesus. Meron tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay ang pananampalataya. Dalo ka lang ng dalo, makinig ng salita ng mahal na Panginoon, dahil ang pakinig ay pinagmumulan ng ating pananampalataya. Ang pangalawa ay pagsisisi, yung pagsisisi mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Yung pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. At wala naman po tayong ibang mga announcement, mga minamahal, tayo na lamang po ay tumayo. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, aking pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating minamahal na kapatid, beloved brother Marcelo, para po sa pananalangin. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, ingatan tayo at proteksyonan ang ating dakilang Diyos. Let us pray. Praise the Lord. God bless po sa atong beloved preacher Jojo Abad. Magampot ang mga kigsunan. Labing balaan magagagahom mga mahan sa pangalan ni Jesus.
Lord God, nitaknas kay habiyon Ginoo. Lord, salamat kay Ginoo nga ikaw magpasagad ka namo, nagauban ka kanamo. Gika sa among pagsugod sa panagsimba, Lord God, sa mga joyful songs, solemn songs, nagalihok imong balang presensya, Ginoo, nagpaila ka, buhi ka nga among gialagaran, Ginoo. Lord, salamat usab nga doon na kami ginikanan des pagtuo, Lord God, nga sa kanunay nagaampo, nagaback up ka namo, Ginoo, hallelujah. Lord, salamat sa imong kaayo, gugman, imong mga katawhan sa mga buhing testimonyo. Lord, nagpaila ka, ikaw sa kanunay, na kanamo, Lord God, nagpahinumdum, nagkasupply, nagapanalangin, Lord God, hallelujah, proteksyon, o sa amo, beloved, nga mga, hallelujah, Lord Jesus, magwawali, Lord Jesus, ikaw naghahatag kagahom, hallelujah, nga ikaw sa kanunay, nagpaila, nga buhi ka nga mong gilagaran, nga masabtan namo imong mensahe nining gagabhion, Ginoo. Lord, sa amo usab nga temporaryong panagbulag-bulag, Ginoo, ihatod mo kami sa tagsa-tagsa namo ka panimalay nga way kakulian, mga katalagman, mga babag sa among paninguhas, kaluwasan, Ginoo, nga sa sunod nga panimbahon, ihatod mo kami nining lugar nga way makababag sa among paninguhas, kaluwasan. Pinaagi si mong balaan, magkagagahom nga ngalan akong ginasaway, ginabadlong, babag sa among kaluwasan, babag sa mga panalangin, cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. We love you so much, our beloved brethren, and just loves us more. Tayo pong lahat ay magkamayan. Mga minamahal, pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos. Sa mga kapatiran po nating magpapalehans, come forward na lamang po sa magpapakonsil, kindly sa ating preachers area. Dahan-dahan po tayo sa pagsakay, sa pagtawid po natin sa ating pagmamaneho. Gayon din naman po sa ating pagdadrive, lalong-lalo sa mga single na mga motor, mga minamahal. Dahan-dahan lamang po, dobling pag-iingat po mga minamahal. Next na gawain Friday, attend po tayo mga minamahal. Pagpalain tayong lahat ng ating nakikilang. God bless us all. Amen and amen.